Nung nakaraang araw nga umalis kami. Heto nga tinatry kong mag-fit check with Wesley. Kaso nga lang mukhang hindi kami pang ganito. Heto nagmamadali na siya at gusto nang laruin yung laruan niya. Biglaan nga lang din tong lakad na to. Ginising nga kami ni Daddy doon at pupunta daw kami sa Edmonton. Hindi na nga ako nakapag-breakfast kaya naman dumaan na lang kami sa Filipino store at binili na lang niya ako ng turon. Sila naman ni Wesley ay nakapag-breakfast habang naliligo ako. Ang sarap nga ng turon na to. Isang buong saging talaga yung nakalagay. Kaluluto nga lang kaya mainit-init pa. Binibigyan ko si Wesley kaso nga lang ayaw niya. Nung nasa highway na nga kami nasa lubong namin yung traffic sa kabila. At grabe sobrang haba talaga. May ginagawa daw kasing daan. Mabuti na nga lang at 10 AM to 6 PM lang gagawin. Kaya naman hindi na namin aabutan sa pag-uwi namin. Habang daan naman hindi ka maiinip dahil ang ganda ng tanawin. Fall season na din kasi dito sa Canada at naninilaw na nga yung mga dahon at unti-unti nang nalalagas. At pagkatapos nga ng fall season simula naman ang kalbaryo dahil magwi-winter naman. Mahirap na namang lumabas. Nung nasa highway nga pala kami nagpahawak sa kamay ang bata. Kahit tulog hindi na nabitawan yung kamay ko. Kada alisin ko yung kamay ko nagigising. Hindi ko nga mawari at parang natatakot. Help daw pag inaalis ko yung kamay ko. Saglit nga lang din yung naging biyahe namin. 1.5 oras nga lang nakarating na din kami sa pupuntahan namin. Dinalaw lang din namin yung mga friends namin from Yellowknife. At dito sila tumuloy sa Edmonton. Ito ngang Wesley nyo, tuwang-tuwa. Madami kasi siyang naging kalaro. At alam nyo naman tong bata na to, sabik sa kalaro to. Tingnan nyo naman at galak na galak. Mabuti nga at matyaga siyang nilalaro ng mga kuya niya. Ito nga palang mga poging bata na to magpipinsan. Puro nga sila lalaki. Nung buntis nga ako kay Wesley, pumasyal din sila sa bahay. At ang hula nga nila, lalaki daw yung magiging anak ko. Ayun nga, naging lalaki talaga. Ngayong buwan nga, madadagdagan na naman sila. Yun nga lang, another boy na naman uli. Nakitanghalian nga lang din kami. At nagkwentuhan saglit. Nung bandang hapon, lumabas na din kami. Dito nga sa bahay na to sila nagstay. Ang laki at ang ganda nga ng bahay na yan. Maganda at tahimik din ang community dito. Sabi nga ni Wilden, kung magkakabahay ulit kami, maganda dito sa Edmonton. Nagpunta at may dinalaw lang din kami sa ospital. At after ng ilang oras, nagkaayaan na ding umalis. At bago nga kami bumalik sa Red Deer, kumain muna kami ng hapunan dito sa Far Restaurant. At sa sobrang sarap nga nitong kinain namin, late na nung naisipan kong videohan. So far, ito yung the best Far Restaurant na natikman namin. Maraming salamat ulit kay paring Cleo and sis Christine and family sa dinner and sa bonding. Dahil tuwing pumapasyal nga sila dito sa Alberta, hindi nila kami nakakalimutang i-invite at makipagkita. Sumunod na araw naman, meron kaming nakaschedule na family photoshoot. Kwento ko na nga lang din sa inyo na habang nagme-makeup ako, nagtry ako maglagay ng false eyelashes. Nakita nga ni Wesley at pinaalis niya. Pangit nga daw at i-remove ko. Hindi siguro siya sanay na naggaganon ako. Kaya naman pinaalis niya. Heto tuwang-tuwa nga ang bata at nakalabas na naman. Dito nga pala kami ulit sa Bower Pants magpipicture. Bungad pa nga lang talaga namang naninilaw na dito. Napakagandang tingnan. Itong ang Bower Pants isa sa magandang pasyalan dito sa Red Deer. Hindi lang tuwing fall, pati summer at saka winter. Pag summer kasi may mga paddle boat dyan. Pag winter naman nagiging ice skating rink yan. May trail din dito na pwede kang mag-walking at jogging. Kaya naman madaming tao ang pumupunta din talaga dito. 6 PM na nga din kami nag-start mag-shoot kaya naman hindi na masyadong maaraw. Pero maganda pa rin naman yung kinalabasan ng mga picture. At very good naman itong si Wesley dahil hindi naman naglikot. Kaso nga lang minsan mahirap talagang patinginin sa camera. At nung nakita nga yung playground, gusto nang maglaro. Kaso nga lang hindi namin napagbigyan. May work pa din kasi ang daddy niya pagkatapos nito. Mabuti na nga lang at napakiusapan at okay lang sa kanya. Asha, David, 4, 4, 5, 6, 7, 8,